The ICI is a commission empowered to investigate ito lamang mga infrastructure projects. So, limited yan sa infrastructure projects, hindi yan for corruption. So, mas mabuti pa rin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, mas malawak. Bakit? Specific lang flood control projects. Ang flood control scandal and controversy is rooted in Congress. Yung problema, yung corruption sa flood control is rooted in Congress. Ang ICI has no jurisdiction over Congress. So wala yan. Yung Blue Ribbon Committee meron. In fact, nung last hearing, Senator Marcoleta was able to successfully cross the story towards Congress. Dahil yun po ang pinaalala ko sa kanila. Sabi ko, pare, pag hindi nyo naitawid ang investigasyon ng flood control sa Kongreso, walang kwenta lahat itong investigasyon natin. Dahil in-expose natin ng ang contractor, binan na natin ang mga contractor, sinibak na ang lahat na DPWH officials from secretary down to the district engineers. But the masterminds ng sindikatong kontrobersy na ito sa corruption sa DPWH are the congressmen and the legislators dahil sila po ang merong kapangyarihan na magdala ng pondo. Nagdadala sila ng pondo sa distrito. In fact, inamin din sa hearing na bawal na nga ang PDAF, may 170 million pa. Inamin ni Toby Chanco, inamin ni Senator Marcoleta. Sabi ni Senator Marcoleta, meron yan, naalala ko yan, pag nabigyan ka niyan, masaya-masaya ka na. PDAF nga yun bawal nga yun hindi man item na PDAF yun. Bawal nga yun na nag-i-implement ng pondo ang legislators and it leads to corruption. Tapos in-expose ni Toby Chanco na ang mga congressman, ang dami-dami, bilyon-bilyon ng insertion. Bawal nga ang insertion Diba? Doon nga nagmumula ang corruption dahil doon nag-insert, claim na yung pondo na kanila. So, yung contractor, kanila din. Yung DE, kanila din. So, ang kita at ang pera kanila din. Naging ghost project na. Sabi nga ng kaibigan ko, ano ba to? Project na nga. Kikita ka na nga. Ginost mo pa. Sabi nga. Anyway, ang puntos ko po, hindi ho abot ng ICI yan. So, ang mabuti pa, tuloy na lang natin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta dahil ang jurisdiction po ng Blue Ribbon malawak. Talagang lahat pwede imbitahan kasama ang Congress na very important sa issue po na ito dahil ang presidente hindi po in-expose ang Congress. Ang in-expose niya po contractors. Contractors who to my opinion are the lowest mammal in the totem pole. Yan po ang kanilang utusan. Yan ang kanilang gatasan. Pag hiningihan nila na 10% yan, 10 ibibigay niyan. Pag hiningihan 50% yan, 50 ibibigay niyan. At uutusan na rin lang ng congressman ang mga DE kung sino ang kanilang mga preferred contractors. So ang may hawak po talaga niya, kaya tinatawag ko pong mastermind dyan, is really Congress. Hindi man lahat, pero ito po ang kalakaran. Mas marami sa laki ng kontrobersya, yan po ang dapat imbestigahan. And hindi dapat nag-iimbestiga ang Congress sa flood control dahil sila nga itinuturo ng mga contractors at ng mga district engineers. So, alam nating lahat yun that you cannot investigate your own case. Walang ganun. So, ang point ko po dyan, kaya ako sinasabi na teka lang, reset muna tayo and reform. It's better to shut down Congress and then reform. Dahil wala nang mangyayari rito sa ganito sistema dahil yung dapat imbestigahan, yun pa nag-iimbestiga ngayon.
So, yan, how do we do it? Yan po ang ating pag-usapan bilang mga Pilipino at leader ng ating bansa. Dahil para tayong dinodumina ng 300 tao.